Naranasan mo na ba ang isang bagay na hindi mo mapigilang hilingin at ipagdasal na magkaroon? Nahiling mo na ba sa ibang tao na ibigay ang labis mong ninanais at tinitiyak sa iyo ng tao na makukuha mo ito? Sulit ang paghihintay ng sa huli ay nakuha mo, tama ba? Okay, ganyan dapat ang paghihintay sa Diyos. Kapag ninanais mo ang isang bagay, ang susunod na hakbang ay ibigay ito sa Diyos, matiyagang naghihintay na tumugon siya. Sa makatuwid, patuloy na manood upang malaman kung paano gumagana ang Diyos habang naghihintay ka sa Kanya para sa iyong ninanais. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka rito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito para makakuha ng higit pang mga salitang makapagpapabago na magbibigay inspirasyon, magpapasigla, at magpapala sa iyong buhay. Ang paghihintay ay nangangailangan ng mahabang pasensya. Ito ang kulang ng maraming tao. Wala silang pusong maghintay ng matiyaga sa Panginoon. Marahil sa iyo, ang paghihintay sa Diyos ay katumbas ng Diyos na nag-aaksaya ng iyong oras. Gayunpaman, kung minsan ang gayong pagkaantala ay nangyayari para sa iyong ikabubuti. Ngayon, gusto kong malaman mo na bilang isang mananampalataya, makakatagpo ka ng mga araw kung saan kailangan mong maghintay sa Diyos. Ang mga sandaling iyon ay hindi nangangahulugan na hindi nakikinig ang Diyos sa iyong mga panalangin o hindi niya narinig ang iyong pag-iyak. Siya lang ang may perpektong timing para sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala na ginagawa niya ang mga bagay para sa iyong ikabubuti. Ang sabi sa Jeremiah 29:12, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad ka at hindi ipahamak, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Kung magkagayo'y tatawag kayo sa akin at lalapit at mananalangin sa akin, at didinggin ko kayo. Ang kasulatang ito ay naghahayag ng layunin ng Diyos para sa iyo. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin sa bawat panahon ng iyong buhay. Hindi ka kailanman iwan ng Diyos na naghihintay hanggang sa kawalang hanggan nang hindi ka binibigyan ng tugon. Kailangan mong maging matiyaga dahil sa mga oras na iyon, ginagawa niya ang mga bagay para sa iyong ikabubuti. Hanggat nananalangin ka sa Kanya, diringgin ka niya, iyan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nagtitiwala ka ba sa Diyos para sa bunga ng sinapupunan? Ang lahat ng tao sa paligid mo ay nagsilang ng kanilang anak, ngunit mukhang nagpasya ang Diyos na laktawan ka. Kailangan kong patuloy kang magtiwala sa Diyos. Alalahanin si Hana, naniwala siya sa Diyos para sa isang anak na lalaki at naghintay ng maraming taon bago niya ito pinaglihi at ipinanganak. Sinasabi sa 1 Samuel 1:10:11, sa kanyang matinding paghihirap, si Hana ay nanalangin sa Panginoon na umiiyak ng may kapaitan. At siya'y nanumpa na nagsasabi, Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kung titingnan mo lamang ang paghihirap ng iyong lingkod at aalalahanin mo ako, at hindi kalilimutan ang iyong lingkod, ngunit bibigyan ko siya ng isang anak na lalaki. Kung magkagayoy ibibigay ko siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, at si Hana ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kanyang mga panalangin. Nagdasal siya sa panahon ng kanyang paghihintay para sa isang anak na lalaki. Pagkatapos ang talata 27 ng parehong kabanata ay nagsabi, ipinanalangin ko ang batang ito, at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang hiniling ko sa kanya. Sulit ang paghihintay niya dahil sa huli, nakuha niya ang kailangan niya. Ang layunin ng mahabang paghihintay ay hinanap ng Diyos ang isang propeta na babangon sa Israel. Sa kalaunan ay nakatagpo siya ng isang karapat-dapat na sisidlan, si Hana, na pumutol sa isang tipan na tumama sa kanya sa pamamagitan ng panata na ibabalik niya ang kanyang anak sa Diyos kung siya ay maglihi at manganganak ng isa. Maaaring hindi palaging kawili-wili ang proseso ng paghihintay, at maaaring kailanganin mong tiisin ang mga pasakit, ngunit isang bagay ang sigurado, ginagawa ng Diyos ang pinakamahusay mula sa sitwasyong iyon. Nakakapagod talagang makipag-usap sa isang tao nang hindi nakakakuha ng feedback, ganyan ang nararamdaman mo kung minsan. Ngunit ang paghihintay sa Diyos ay humahantong lamang sa isang bagay na positibo. Ang hindi mo alam ay baka naghihintay siya na makarating ka sa dulo ng iyong sarili. Laging iniisip ni Hana ang mga pang-aalipusta at mga anak ng kanyang asawa.
Siya ay bumisita sa Shiloh taon-taon kasama ang mga ito sa isip. Nanalangin siya sa isip ng pagkabigla kay Penina at sa kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi sapat ang mga kadahilanang ito para bigyan siya ng Diyos ng anak. Kaya naman, patuloy na nagmamatsyag ang Diyos hanggang sa dumating si Hana sa punto ng pagsuko at nangakong ibibigay ang kanyang anak sa Diyos bilang isang propeta. Kailangan kong tapusin mo ang iyong sarili ngayon. Maaaring ang motibo mo ay kung bakit hindi mo natanggap ang gusto mo. Itali ang iyong pangangailangan sa isang layunin ng kaharian at panoorin ang Diyos na ginagawa ang hindi maiiwasan. Kinokontrol ng Diyos ang lahat, pati na ang iyong buhay. Hindi niya kayang baliwalain ang iyong pasensya. Hindi siya manloloko. Ganap niyang nalalaman na naghihintay ka sa Kanya. Hindi ka niya mabibigo. Siya ay hindi kailanman nagulat sa iyong mga problema dahil siya ay sapat na makapangyarihan upang ayusin ang mga ito. Dapat mong maunawaan na walang sinuman ang kasing kapangyarihan ng Diyos, kaya maaari ka ring magtiwala sa Kanya para sa isang tugon kapag nakikipag-usap ka sa Kanya sa mga panalangin. Gaano man katagal, ang Diyos ang may kontrol, gumagawa ng mga bagay para sa iyong ikabubuti. Binubuo niya ang iyong pananampalataya. Tinuturuan ka ng kanyang salita, at itinatayo ka upang maging katulad niya. Ang proseso ng paghihintay ay hindi isang pag-aaksaya ng oras, ito ay isang oras upang mas maranasan ng Diyos. Ang masigasig na paghihintay sa Kanya ay tutulong sa iyo mula sa walang katapusang pag-aalala. Iyan ang kabalintunaan ng lahat ng ito, sa palagay mo ay lalabas ang mga alalahanin kapag naghihintay ka, ngunit hindi iyon totoo. Lumalago ang iyong pananampalataya habang naghihintay ka sa Kanya dahil naakit ka sa Kanyang salita. Nagbibigay ito sa iyo ng kapayapaan at pag-unawa. Kaya, wala kang dahilan upang mag-alala dahil ang salita ay naayos na ang lahat sa iyong puso. Ngayon, may mga bagay na dapat mong gawin habang naghihintay. Ngunit bago ko ihayag ang mga bagay na ito, sinasabi sa awit 37:7, tumahimik ka sa harap ng Panginoon at maghintay ng may pagtitiis sa Kanya, huwag kang mabalisa kapag ang mga tao ay nagtagumpay sa kanilang mga lakad, kapag sila ay nagsasagawa ng kanilang masasamang pakana. Hindi mo dapat gawing walang halaga ang talatang ito ng banal na kasulatan. Pagnilayan ito araw-araw. Sinasabi sa awit 27:14 na, maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatatag at maghintay sa Panginoon. Napakalinaw kung ano ang sinasabi ng talatang ito, maghintay para sa Panginoon na gumawa ng mga bagay para sa iyong ikabubuti. Hindi ito panahon para himatayin o tanggihan ang kanyang mga salita. Sa Biblia, si Abraham ay isang taong may pananampalataya. Naghintay siya ng maraming taon bago tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kanya at sa kanyang asawang si Sarah. Kahit matanda na siya, pinanghawakan niya ito. Pinanday siya ng Diyos na maging ama ng mga bansa, ngunit hindi niya ito malalaman sa panahong iyon. Nakakalungkot talaga kung gaano karaming mga tao ang nag-abort sa mga magagandang plano ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan ng pagtanggi na maghintay sa kanyang susunod na hakbang. Kadalasan, ikaw ay madalas na sabik na maabot ang pangakong iyon, na nararamdaman na ang Diyos ay naantala ang maraming bagay. Hindi mo ba nararamdaman na siya na nagpakita sa iyo ng kalooban para sa iyong buhay ay maaaring magdala ng katuparan sa angkop na panahon? Bakit kung gayon, bakit mag-alala tungkol sa oras kung kailan kontrolado ng may akda ng iyong buhay ang lahat? Alam ng Diyos kung kailan tutuparin ang kanyang mga salita sa iyong buhay. Sa makatuwid, dadalhin ka niya sa panahon ng paghihintay upang hubugin ka sa isang mas malakas na bersyon ng iyong sarili. Mayroong mindset na dapat mong dalhin kapag naghihintay sa Diyos. Mahirap maghintay ng mabuti, sa makatuwid, dapat mong maayos na iayos ang iyong isip. Una, kailangan mong malaman na ang timetable ng Diyos ay iba sa iyo, kaya ang pag-asa na gagawin niya ang mga bagay sa iyong oras ay maghahanda lamang sa iyo para sa pagkabigo. Hindi siya nabigo, sinisiguro ko sa iyo. Ngunit kapag hinayaan mo siya sa kanyang paraan, hindi ka masasaktan sa anumang paraan. Pangalawa, ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay at sa lahat.
Ang kanyang timing ay pinakamahusay, perpekto, at sa huli ay para sa iyong ikabubuti. Magtiwala sa anumang ginagawa niya, siya ay gumagawa para sa iyo. Pangatlo, dapat mong malaman na ang Diyos ay may takdang panahon para sa lahat. Sinabi niya sa kanyang salita na may panahon para sa lahat, na nagpapakita na siya ay nakaplano ng lahat, ang iyong kapanganakan, kamatayan, kasal, pagtatapos, at lahat ng iba pang kaganapan. Gayon din, nilagyan tayo ng Diyos na maghintay. Tayo ay binuo, sa tulong ng banal na Espiritu, upang makapaghintay sa Kanya. Nasa iyo ang Kanyang kapangyarihan, sa esensya, mayroon kang kakayahan sa pamamagitan ng Kanyang presensya na magtiwala sa Kanya. Ang patuloy na pagmumuni-muni sa mga bagay na ito ay nagbibigay sa iyo ng espiritual na pag-iisip na patuloy na maghintay at magpapalakas sa iyo na gawin ang nais ng Diyos na gawin mo sa panahon ng iyong paghihintay. Maraming mananampalataya ang hindi alam kung ano ang gagawin habang naghihintay sa Diyos. Kung nabibilang ka sa kategoryang ito, inihanda ng Diyos ang mga sagot sa iyong mga katanungan. Kaya tingnan natin kung ano ang kailangan mong gawin. Una, kailangan mong regular na gumugol ng oras sa Diyos. Ang paghihintay sa Diyos ay ang paggugol ng oras sa Kanya, ang pag-aaral ng Kanyang salita, at pakikipag-usap sa Kanya sa panalangin ng regular ay magpapanatiling nakatuon sa Kanyang kalooban. Ang pagiging mag-isa ay nagpapalakas ng iyong pagtitiwala sa Kanya, na mahalaga sa mga panahon ng paghihintay. Ang dyablo ay maaaring maging manipulative, gamit ang mga panahong iyon para i-drag ka palayo sa paniniwala, mag-alala, at magduda sa Diyos. Gayunpaman, natatanto mo ang kasinungalingan na ibinibigay sa iyo ng kaaway kapag gumugugol ka ng oras sa Diyos. Nais ng kalaban na maniwala ka na ang iyong sitwasyon ay napakalaki upang mahawakan at hindi na magiging mas mahusay. Gusto niyang isipin mo na nakalimutan ka na ng Diyos. Kaya naman napakahalaga ng pagninilay-nilay at pagsasaulo ng kasulatan, lalabanan nila ang mga kasinungalingang lumalabas. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nagpapangyari sa iyo na madaig ang gayong mga kaisipan. Tinatakan mo ang iyong isip ng salita at pinanghawakan mo ito. Sinasabi sa awit 119, 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa, isang liwanag sa aking landas. Ang salita ay nagtuturo sa iyo, at hanggat naniniwala ka, ito ay tiyak na gagana para sa iyo. Sinasabi sa awit 135, ako'y naghihintay sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay naghihintay, at sa Kanyang salita, ako'y umaasa. Ang iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos ay tumutulong sa iyong maghintay para sa Kanya. Susunod, kailangan mong panatilihin ang isang saloobin ng pag-asa. Ang isang mahirap na bagay na gawin ay mapanatili ang isang saloobin ng pag-asa at ipakita ang pananampalataya sa mga panahon ng paghihintay. Nag-aalala ka, nagagalit, nagrereklamo, at nagiging sama ng loob. Ano ang magiging reaksyon mo kung pagpapalain ng Diyos ang iyong kaibigan nang matagal mo nang hinihintay sa Kanya? Ano ang magiging reaksyon mo kapag ang isang taong hindi mo gusto sa iyong lugar ng trabaho ay na-promote sa parehong antas na gusto mong maabot sa loob ng maraming taon? O ano ang magiging reaksyon mo kapag nakita mo ang babaeng iyon na dating isang prostitute na ikinasal sa isang kilalang bilyonaryo, samantala ilang taon ka nang nagdarasal para sa isang asawa? Sinusubukan ng kaaway ang lahat ng kanyang makakaya upang pahinain ang loob mo sa panahon ng paghihintay. Gusto niyang mawala ka sa pagtutok sa Diyos at hinihikayat kang sumuko. Madalas niyang iharap sa iyo kung paano nakakakuha ng pagkakataon ang lahat sa paligid mo, nangunguna, at pinagpapala, habang nagsusumikap ka pa ring makuha ang parehong resulta. Sa lahat ng ito, huwag bigyan ng puwang ang kaaway. Malayang makipag-ugnayan sa mga tao at huwag mainggit sa kanila. Huwag pansinin ang mga negatibong kaisipan at yakapin ang salita ng Diyos. Dalhin muli ang iyong mga alalahanin sa Diyos sa panalangin, ibuhos ang iyong puso ng pagkabigo, dalamhati, at takot, at umasa lamang sa Diyos. Ang pag-aalinlangan at pag-aalala ay maglalayo lamang sa iyo mula sa katotohanan ng salita ng Diyos, ngunit ang bukas na puso sa panalangin ay palaging tatanggap ng pampatibay loob mula sa Diyos. Ang sabi sa Filipos 4:6,
huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at pag-isip kay Kristo Jesus. Ang mga salitang ito ay may bisa hanggang sa katapusan ng panahon. Sa pamamagitan ng panalangin, nakikipag-usap ka sa Diyos na gumagawa ng paraan para maging bukas ka sa Kanya tungkol sa iyong panahon ng paghihintay. Tinutulungan ka nitong mapanatili ang isang positibong saloobin habang naghihintay. Ang kapayapaang natatanggap mo ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang patuloy na panghawakan ang salita ng Diyos, pinapanatili nitong buhay ang iyong pag-asa. Maraming tao ang maaaring umasa sa iba, ngunit bilang isang Kristiyano, ang iyong pag-asa ay dapat sa Diyos lamang. Dapat kang laging umasa sa Kanya na gagawa ng mga bagay sa Kanyang itinakdang oras. Ang sabi sa awit 25, 1:3, sa iyo, Panginoon kong Diyos, ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo, huwag mo akong hayaang mapahiya, ni hayaang ang aking mga kaaway ay magtagumpay laban sa akin. Walang sinumang umaasa sa iyo ay mapapahiya kailanman, ngunit kahihiyan ay darating sa mga taksil ng walang dahilan. Sa iyong mga panahon ng paghihintay, huwag kalimutan na ang Diyos ay kasama mo. Baka lumala pa ang sitwasyon mo, tandaan mo lang, hindi Kanya kinalimutan. Maaaring wala ka pang nakikitang resulta, ngunit patuloy na magtiwala sa Kanya. Alalahanin ang kwento ni Leah at Rachel sa Biblia. Malinaw na sinabi ng Biblia na kinasusuklaman ni Jacob si Leah, ngunit siya ang patuloy na biniyayaan ng Diyos ng mga anak. Samantala, si Rachel, ang minamahal ni Jacob, ay walang pinagpala. Patuloy siyang pinaghintay ng Diyos dahil may put siya sa kanyang puso. Hindi pa siya handang tanggapin si Leah. Sa isang pagkakataon, nawala ng pag-asa si Rachel at umiyak kay Jacob na bigyan siya ng anak. Pinalitan niya ang Diyos para kay Jacob sa kanyang buhay. Kung nakarating ka na sa puntong ito ng buhay, dapat mong sundan ang iyong mga paa pabalik sa Diyos, siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Ang isa pang bagay na kailangan mong gawin habang naghihintay ay huwag tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo dapat hamakin ang iyong relasyon sa Diyos sa panahon ng iyong paghihintay. Kung may isang bagay na dapat mong matagpo ang ginagawa, ito ay ang patuloy na paglilingkod sa Diyos. Hindi mo dapat ihinto ang iyong paglilingkod sa Diyos habang naghihintay sa Kanya. Maraming tao ang nagkukulang sa aspetong ito, tumigil sila sa paglilingkod sa simbahan dahil hindi nila natanggap ang gusto nila mula sa Diyos. Hindi ito ang tamang diskarte. Kapag ginawa mo ito, ginagalit mo lamang ang iyong puso sa Diyos. Kaya naman kailangang panatilihin ang isang mabuting saloobin habang naghihintay sa Diyos. Ang pagwawakas sa iyong serbisyo ay nangangahulugan na ibinasura mo ang Kanyang mga plano. Sa makatuwid, hindi ka dapat lumiban sa mga serbisyo sa simbahan, pakikisama, o iba pang aktibidad na nagpapalakas ng iyong pananampalataya habang naghihintay. Ang paghina ng iyong paglilingkod sa Diyos ay hahantong sa paghina ng iyong pananampalataya. Maaaring nag-ebanghelyo ka tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Dapat mong ipagpatuloy ang paggawa niyan at ipangaral ang tungkol sa katapatan ng Diyos anuman ang sitwasyon. Ayusin ang pagsasama-sama sa bahay at isagawa ang iyong pang-araw-araw na debosyon kasama ang iyong pamilya. Patuloy na gumawa ng mabuti sa mga tao sa paligid mo, magpakita ng pagmamahal, tumulong sa iba, at maging mabait sa kanila. Hikayatin din ang iba. Huwag isipin na marami kang pinagdadaanan, kaya walang nangangailangan ng iyong paghihikayat. Panatilihin ang pagiging isang pagpapala sa iba at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Hinihikayat nito ang Diyos na patuloy na magtrabaho para sa iyo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, manindigan kayong matatag. Huwag kayong magpakilos sa anumang bagay. Laging ibigay ang inyong sarili ng lubos sa gawain ng Panginoon sapagkat alam ninyo na ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos ay totoo, walang hayaang magpakilos o humadlang sa iyong paglilingkod sa Diyos.
Ang susunod na bagay ay ang katapatan ng Diyos ay dapat na iyong refleksyon. Nais ng kaaway na ilipat ang iyong pagtuon mula sa Diyos upang mawala ang bilang ng kanyang katapatan sa iyong buhay. Ayaw niyang magpasalamat ka sa Diyos at makita ang kanyang kabutihan at lahat ng ginawa niya para sa iyo. Malamang na naaanod ka mula sa pasasalamat sa mga reklamo, kaya maging maingat. Nangyayari ito kapag hindi mo nakikita ang mga gustong resulta, ang mga pagbabagong gusto mo, o ang pag-unlad na gusto mong makamit tungkol sa isang sitwasyon. Sa tuwing magsisimula kang makita ang mga bagay na dapat pagawin, ang mga panalangin na hindi pa sinasagot, at nagiging hindi ka nasisiyahan tungkol dito, nawawalan ka ng tamang postura ng paghihintay. Ang pinakamagandang gawin ay simulan ang isang sesyon ng papuri at pasalamatan siya para sa mga bagay na hindi pa niya gagawin. Sabi ng isang songwriter, bilangin mo ang iyong mga pagpapala, pangalanan ang mga ito ng isa-isa, at kung ano ang ginawa ng Panginoon ay ikagulat mo. Ito ay napakatotoo. Kapag nagpapasalamat ka sa Diyos, mas bukas ka sa paniniwala sa Kanyang salita. Ang postura ng paghihintay na ito ay napakahusay, tinitiyak nito sa iyo na talagang ginagawa ng Diyos ang mga bagay para sa iyo. Makakatulong ito sa iyo na huwag pansinin ang mga negatibong kaisipan na dumarating sa iyo, at ang kawalan ng utang na loob ay malayo sa iyong puso. Sinasabi ng 1 Thessalonians 5:16 negatibo 18, magsaya kayong lagi, manalangin ng palagi, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Nais ng Diyos na magpasalamat ka sa bawat sitwasyon, kahit sa panahon ng paghihintay ng iyong buhay. Kapag nasumpungan mo ang iyong sarili sa isang estado ng kawalan ng paniniwala, sakit, pagkabalisa, o galit, lumipat lamang sa pagsipi ng mga banal na kasulatan, ipahayag ang mga ito ng malakas, at manalangin. Maaari kang kumanta ng mga awit ng papuri sa Diyos habang pinapagaan nito ang iyong isipan. Pagnilayan ang kabutihan ng Diyos, dahil kaya mong pagdaanan ang mga bagay na ito, ipinahihiwatig nito na ikaw ay buhay, at iyon ay nararapat na pasalamatan ang Diyos. Gusto ng dyablo na agawin ka sa iyong mga pagpapala sa pamamagitan ng pag-abala sa iyong pagpuri sa Diyos, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Kung gayon, huwag kunin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay. Ito ay isang bagay na hindi mo dapat gawin habang naghihintay. Ang pagiging mainipin sa Diyos ay maaaring magdulot ng maraming kalituhan. Minsan ay nag-iisip ka ng iba pang mga paraan upang magbigay ng mga solusyon sa iyong mga problema upang mapabilis ang pagdating ng iyong mga resulta. Huwag laktawan ang proseso, laging magtiwala sa Diyos na pangasiwaan ang lahat. Minsan ito ay maaaring mabagal, ngunit hindi mo maaaring pabilisin o bawasan ang bilis kung saan ang mga sagot sa iyong mga panalangin ay darating. Ang kawalan ng pasensya ay nagpapahirap lamang sa iyo ng panahon ng paghihintay. Ang dyablo ay laging sabik na pumasok kapag ikaw ay nasa punto ng pagkainip, binibigyan ka niya ng mga alternatibo. Gayunpaman, gaano man kadali ang mga ito, ginagawa lamang nilang komplikado ang sitwasyon. Si Abraham ay isang lalaking nahuli sa web ng pagkainip sa pamamagitan ng kanyang asawang si Sarah. Sinabi ng Diyos kay Abraham na lisanin ang lupain ng kanyang ama, sinunod niya ng walang tanong. Kasabay nito, nangako ang Diyos na bibigyan siya ng isang anak. Pinanghawakan nito ni Abraham, kahit na ang kanyang pananampalataya ay nanginginig sa gitna ng daan. Nahayag ito nang hilingin niya sa Diyos ang taong magmamana ng kanyang ari-arian dahil wala siyang anak. Sumagot ang Diyos na siya ang napakalaking gantimpala ni Abraham. Gayunpaman, hindi ito naunawaan ni Abraham. Sa makatuwid, kailangang ihayag ng Diyos sa kanya ang kinabukasan ng kanyang hindi pa isinisilang na henerasyon. Mukhang gumana ito dahil hindi na nagtanong pa si Abraham. Gayunpaman, naiinip si Sarah. Kaya naman, tinawag niya si Abraham at pinilit itong sumiping sa kanyang alilang si Hagar. Ayon sa mga salita ni Sarah, gusto niyang magkaanak sa pamamagitan niya. Lingid sa kanyang kaalaman, nag-imbita siya ng inggit at alitan sa kanyang tahanan. Ipinatawag niya ang isang bata sa paraan ng laman sa halip na maghintay sa Espiritu ng Diyos. Sinunod ni Abraham ang kanyang tinig at nanganak si Hagar ng isang bata.
Gayunpaman, mula sa sandaling iyon, tumanggi si Hagar na parangalan ang kanyang may bahay. Ito ay noong natuklasan ni Sarah ang pagkakamaling nagawa niya. Akala niya ay magkakaroon siya ng anak sa pamamagitan ng kanyang kasambahay, ngunit iyon ay isang kasinungalingan mula sa hukay ng impyerno. Nagtagumpay lamang siya sa pagtulong sa pagsilang ng isang walang hanggang kaaway para sa ipinangakong anak. Kinuha niya ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay at sinira ang plano ng Diyos. Sa huli ay ipinanganak niya ang ipinangakong anak, ngunit ang pagkakamali ay hindi mabura. Alalahanin ang kwentong ito sa tuwing gusto mong lumayo sa plano ng Diyos. Tandaan ito kapag binigyan ka ng dyablo ng 1,000,000 pagpipilian. Sa makatuwid, manatiling matyaga, alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Paniwalaan mo ito kahit na tila walang gumagana sa paligid mo. Ang pasensya na maghintay sa Diyos ay magpapalakas ng iyong pananampalataya sa antas na hindi mo akalain. Sa mahihirap na sitwasyon, mas madali kang magtiwala sa Diyos. Makikita mo ang iyong sarili na nagpupuri sa Diyos ng husto mula sa kaibuturan ng iyong puso. Alalahanin na siya ay naging tapat sa nakaraan, ito ay dapat magbigay sa iyo ng kumpiyansa na siya ay aktwal na gumagawa ng mga bagay para sa iyo muli. Dapat mong maunawaan na ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito upang magbigay ng kaluwalhatian sa kanyang sarili. Ang isa pang bagay na ginagawa ng proseso ng paghihintay sa iyong buhay ay ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng pangyayaring iyon. Hinahangad ng Diyos na ihayag ang kanyang kaluwalhatian upang makita ng lahat ng tao ang kanyang kamanghamanghang mga gawa, at ikaw ay isang daluyan lamang kung saan makikita ito ng mga tao. Palagi kang makakatanggap ng mga sumusunod na pagpapala hanggat ikaw ay nagbubunga sa panahon ng iyong paghihintay. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na sundin ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito, magtiwala sa Kanya, at maniwala na gumagawa siya ng mga bagay para sa iyong ikabubuti. Naaalala mo ba ang kwento ni na Elizabeth at Sarah? Ang mga mag-asawang ito ang perpektong halimbawa kung paano gumagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena ng kanilang buhay habang naghihintay sila sa Diyos. Si Zacarias ay isang pari, isang lalaking bumisita sa banal na kabanal-banalan na nag-aalay ng mga hain sa Diyos para sa mga tao. Sigurado akong marami siyang anak na nakatalaga. Ironically, wala siyang matatawag sa kanya. Ito ay isang mahirap na panahon para sa mag-asawa. Sa tuwing may problema, tumatakbo sila sa templo, ngunit narito ang mga namamahala sa parehong templo na may malubhang hamon. Saan sila tatakbo? Nasa templo na sila. Gayunpaman, inihahanda ng Diyos ang mag-asawang ito para sa isang mahusay na patotoo. Lingid sa kanilang kaalaman, inihahanda ng Diyos ang sinapupunan ni Elizabeth para sa isang dakilang bata na sasalubungin ang oras na itinakda para sa pagdating ni Jesus. Ibig sabihin sa lahat ng ito, hindi nakita ng Diyos si Elizabeth bilang baog. Sa halip, nakita niya siya bilang lugar ng paghahanda para sa tagapagpauna kay Jesus. Sa mata ng Diyos, mayroon ng anak si Elizabeth na naghihintay na magpakita. Mga minamahal, isipin kung paano ka nakikita ng Diyos kaysa sa nakikita ng mga tao o kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Sa takdang panahon, nagpadala ang Diyos ng isang anghel kay Zacarias habang ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin bilang saserdote, na nagbibigay sa kanya ng mga detalye ng kanyang anak, kasama ang pangalang ibibigay sa kanya. Imagine na! Pinangalanan na ng Diyos ang isang hindi pa isinisilang na bata. Sa takdang panahon, nanganak si Elizabeth sa kanyang katandaan, at lahat ng nakarinig nito ay nagalak kasama niya. Ano ang sinabi nilang imposibleng gawin ng Diyos? Kailangan kong malaman mo ngayon na walang imposible. Sa makatuwid, ayaw ng Diyos na maramdaman mo na hindi siya gumagawa o maramdamang malayo siya sa iyo sa mga mahihirap na panahon. Ang mga mahihirap na sandali na iyon ay kapag ang Diyos ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip, ngunit ang kaaway ay nagbubuga ng kasinungalingan, na pinaniniwalaan kang hindi kayang ayusin ng Diyos ang iyong problema dahil siya ay abala sa paglutas ng mas madaling mga problema ng iba. Sa iyong paghihintay, mapagkakatiwalaan mo ba ang Diyos? Magagawa niya ang mga bagay para sa mas mahusay.
Sa katunayan, inilalaan niya ang pinakamahusay para sa iyo, kaya huwag mawalan ng pag-asa. Habang ang ibang mga tao ay dumating bago si Juan Bautista, walang sinuman ang gumawa ng kanyang ginawa sa Israel. Paano mo ipaliliwanag ang synergy na umaakit sa mga tao sa isang lalaking matatagpuan sa ilang? Nangyari ito sa pamamagitan ng isang bata na binansagan ng maraming magulang na baog. Maaaring ibigay sa iyo ng Diyos ang iyong patotoo hanggat naghihintay ka sa Kanya. Ang isa pang nangyayari kapag naghihintay ka sa Diyos ay ang pag-unlad ng iyong pagkatao. Alam kong nagtatanong ka kung paano. Narito ang iyong sagot, ang paghihintay sa Diyos sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya sa panalangin ay nagmumuni-muni sa iyong buhay. Pinipigilan ka nito mula sa pagbigkas ng mga salita ng kawalan ng pananampalataya. Ito ay nagpapanatili sa iyo sa isang banal na kalagayan, hindi para sa mga tao na palakpakan ka bilang banal, ngunit para ito ay itakda ang iyong puso na tama sa Diyos. Matutong manalangin, maghintay sa Diyos, at maging maagap sa regular na paggugol ng oras kasama Niya. Panatilihin ang isang saloobin ng pananampalataya. Patuloy na paglingkuran Siya sa lahat ng paraan na posible. Ang mga papuri ay hindi dapat huminto mula sa iyong mga labi sa Kanya. Ang bawat Kristiyano ay nararapat na magnilay-nilay sa salita ng Diyos at hindi ka naiiwan. Maglaan ng oras upang isaulo ang mga banal na kasulatan, ipahayag ang mga ito sa mahihirap na sandali, at tingnan kung paano magiging pabor sa iyo ang mga bagay. Kung wala kang banal na espiritu, hangarin mong tanggapin siya sa iyong buhay, dahil siya ay isang malakas na sistema ng suporta sa panahon ng paghihintay. Inaaliw, hinihikayat, at pinupuno niya ang iyong puso ng malaking kapayapaan kapag ang lahat ay nagiging maasim. Ang banal na espiritu ay palaging ang pinakamahusay na kaibigan na maaaring magkaroon ng sinuman. Kung naniniwala ka sa mga salitang ito at handa kang maghintay sa Diyos anuman ang sitwasyon, manalangin tayo. Mahal na Panginoon, lumalapit ako sa iyo nang may puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong nagawa at patuloy na ginagawa para sa akin. Pinahahalagahan kita para sa regalo ng buhay, ang kakayahang maglakad-lakad, at ang kakayahang dumaan sa mga salitang ito na nagbibigay inspirasyon. Hindi ko ito kinukuha, Panginoon. Salamat sa hindi mo pinahintulutang agawin ako ng dyablo ng aking kagalakan, pagpapala, kaligayahan, at pusong nagpapasalamat. Salamat sa palaging pagiging mabuting Diyos sa akin, at sa palaging pagdidirekta sa aking mga hakbang. Nagpapasalamat ako sa iyong proteksyon sa aking pamilya. Salamat, Panginoon, dahil lagi kang nandyan para sa akin. Ako ay walang hanggang pasasalamat. Abba Ama, dumarating ako sa iyong harapan upang humihingi ng awa. Patawarin mo sana ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo akong palayain ang sakit sa puso ko para sa iba, at tulungan mo akong patawarin ang mga nanakit sa akin. Hinihiling ko ang kalikasan ng pagmamahal, pakikiramay at kabaitan. Bigyan mo ako ng pusong laging nananabik sa iyo at mamahalin ka palagi. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pag-alam kung ano ang ibig sabihin ng paghihintay sa iyo, at dahil hindi ako nilalamon ng mga kagamitan ng kaaway. Hinihiling ko ang biyayang sundin ang iyong salita mula ngayon, pag-aralan ito, at pagninilay-nilay ito araw-araw. Mahal na Panginoon, tulungan mo akong laging sundin ang banal na espiritu at magtiwala sa iyo sa bawat sitwasyon. Tulungan akong makita na ginagawa mo ang mga bagay para sa ikabubuti ko. Hinihiling ko ang biyayang manatiling tapat sa iyo. Hayaan itong maging bahagi ko ngayon, Panginoon. Tulungan mo akong manatiling tapat sa aking paglilingkod sa iyo. Ayokong sumuko sa pagtatrabaho para sa iyo. Gusto kong makasama ka sa lahat ng lugar ng buhay ko. Hinihiling ko sa iyo na maging gabay ko, aking ama at aking kaibigan. Iligtas mo ako at ang aking mga mahal sa buhay sa bitag ng kalaban at itago mo kami sa iyong kanlungan. Hanggat narito tayo sa mundo, hindi maiiwasan ang mga pag-atake ng dyablo upang ilayo kami sa iyo. Tulungan mo kaming huwag hayaang kainin kami ng pag-aalala at pagkabalisa dahil kilala namin ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Hinihiling ko na ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan at iligtas kami sa kapahamakan.
Dear God, please help Anlay family increase financially and not be distracted because of lack. Maging pastol ka dahil hindi kami magkukulang ng anumang mabuting bagay kapag ikaw ang aming pastol. Aliwin mo kami palagi ng iyong mahalagang banal na espiritu. Tulungan kaming hindi makaligtaan ang iyong mga pagpapala sa mahihirap na sandali at dagdagan ang aming pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kaming huwag magduda sa iyo, Panginoon. Ang aming pananampalataya at pag-asa ay nasa iyo. Palakihin mo sana ang aming pananampalataya sa iyo. Dalangin ko rin na panatilihin mong matatag ang aming mga paa habang naghihintay sa iyo. Tulungan kaming huwag mapagod at sa halip ay pumili ng kahalili ng dyablo. Panatilihing matatag ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Jesus, dahil sinagot mo ang aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nanalangin. Amen. Kung dinasal mo ang panalangin ito, maaari mong ibahagi ang iyong mga karanasan sa seksyon ng komento. At huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel. See you next time. Pagpalain ka ng Diyos.